Hi guys, welcome back. Once again, advice for today's is mahalin mo ang iyong kaaway. Ganito po yan eh. Kung isa kang mabuting tao, palagi mo iniisip yung kapwa mo, napapabuti ito. Iniisip mo palagi na gumawa lang ng kabutihan para sa kapwa-tao mo, napaka-bless mo sa ating Diyos Ama. Kasi yung mga taong ito na gumagawa ng kabutihan para sa kapwa nila, ay binibless ng ating Diyos Ama. Ang taong walang pagdududa o walang pagdadalawang isip na tumulong para sa kapwa-tao niya, ay nagbibigay sa kanya ng kaligayahan, kasiyahan at kagalakan sa mata ng ating Diyos Ama. Lalong-lalo na sa espiritu niya na maluwalhating tatanggapin na ating Diyos Ama sa kalangitan na kasama niya. Ang taong marunong tumulong sa kapwa-tao niya, hindi nagtatanim ng sama ng loob, galit, puot sa kapwa-tao niya. Bagkus iniisip lang niya yung ikabubuti nito ng kapwa-tao niya na mapabuti at di mapahamak, ay napakalaki mong blessing sa mata ng ating Diyos Ama. Ang tao kasing minamahal niya yung kaaway niya, at hindi siya nagtatanim ng sama ng loob o puot o galit sa kapwa-tao niya, ay ito talaga ay napaka-bless na tao. Kasi pinapairal niya yung pagiging mabuting tao at lalong-lalo na nagkakaroon siya ng Diyos sa puso't isipan niya. Kapag ang tao kasi may Diyos sa puso't isipan niya, hindi siya nag-iisip ng kung ano-ano, puot o galit sa kapwa-tao niya. Bagkus, iniisip niya lang ikabubuti nito. Kasi nga, nananaig sa kanya ang kalooban ng Diyos. Kapag kasi ang isang tao, nagiging focus niya ang ating Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, kinikilala niya to, at minamahal niya to, nang higit pa sa buhay niya at ito pinafocus niya higit sa mga bagay dito sa ibabaw ng mundo, ay lalong mapapabuting kanyang kaluluwa kapag namatay siya. Pagdating ng huli, maliligtas ang kaluluwa niya kasi puro kabutihan ang iniisip niya para sa kapwa-tao niya. Ang taong gumagawa ng kabutihan para sa kapwa-tao niya at tinagagalit to at tinag-iisip ng masama at lalong minamahal niya yung kaaway niya, sabi nga, mahalin mo yung kaaway mo. Kung kahit pinapakitaan ka na ng hindi maganda ng kapwa-tao mo, pakitaan mo pa rin ang kabutihan. Maging kindness ka pa rin sa kanya. Huwag mo ipakita sa kanya na galit ka o masama loob mo sa kanya. Hindi. Ipakita mo pa rin na willing ka na tulungan siya na magbago para hindi siya magalit sa'yo. Kumbaga, kahit nabato ka na ng bato, batuhin mo lang ng tinapay, ganun ba? Nakabutihan. Kahit galit po ang binabato sa'yo, huwag mo na lang pansinin. Bagkus maging mabuting tao para sa iba. Kung ayaw man lang mapakita mo sa kanya yung kabutihan mo para sa kanya. Kung ayaw niya tanggapin, sa ibang tao ka na lang magpakita. Doon mo na lang ipatunayan sa sarili mo na hindi ka ganong klaseng tao. Para makikita ng ibang nakakakilala sa'yo na hindi ka naman talaga masamang tao, na ginagawa mo lang pagiging mabuting tao para sa kapwa-tao mo at hindi ka nagtatanim ng galit o sama ng loob sa kapwa-tao mo. Because minamahal mo ito. Kasi ang tao kasing nagmamahal sa kapwa niya ng buong puso't kaluluwa niya, buong isip niya, ay ito talaga kalugod-lugod sa ating Diyos Amang buhay na nasa langit. Lalong-lalo na kasama niya kanyang Diyos Anak na si Jesus Christ at Diyos Espiritu Santo. Kaya kayo, hanggang maaga pa, magbago na kayo, magsisi na kayo sa lahat ng kasalanan nyo dito sa ibabaw ng lupa. At pagsalo-saluhan natin ng kaligayahan, kasiyahan doon sa paraiso na kasama ang ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.